Hello guys, ito yung mga recommends kung remittance para sa mga OFWs. First is, mas maganda si Western Union para sa akin kasi mataas ang rating dito. Tingnan natin, mag-sign in lang muna tayo. Then, ayan, ito yung mga past na transaction natin. Kung makikita nyo ay, ito yung 5,000 tapos 10 ringgit yung transfer fee. Rate noon is 15.29 pero sa touch-in ko 15.27. Pero ngayon, tumaas na siya. Try natin itong start new transfer natin. Magsample lang muna tayo. Kunyari 5,000. Ayan siya. Ayun, 15.54 yung rate ngayon ng taas niya. Pwede din sa GCash or cash pickup or bank account yung receiver. Tapos, pag kunyari may bank account kayo dito, tapos ang piliin nyo ay itong instant bank transfer. Bali yung account nyo, kunyari sa akin may public bank ako dito. Tapos, i-direct niya ako sa public bank. Then, doon manggagaling yung pera na isisend ko sa Pinas. Ayan, ganyan siya. 15.54. Pero pag i-compare natin sa Touch 'n Go, medyo mababa siya. Touch 'n Go e-wallet. Click lang natin itong remittance. Remittance app. Remittance. Then, hintay lang natin. Dito is kailangan yung i-send ang passport at saka visa nyo para malaman nila yung identity nyo bago kayo makapag-remit sa Pinas. Ayan, ito yung difference niya. Mas mataas sa Western Union. 15.50 lang dito. Pero sa Western Union, 15.54 siya. Dito is, ang limit is, sabi dito, transfer limit is 5,000 per month. Pero ang totoo lang is 4,965 lang yung pwede. Sa naman, Western Union is, depende sa inyo. Pag na-unlock mo yung pag verified account mo at madami ka ng transaction, medyo mas mataas yung limit. Pero dito sa Touch 'n Go is 5K lang, 5,000 lang talaga yung limit. Sa kasi Western Union, pwede siya sa 30,000 na ringgit. Pero depende sa account mo pag verified siya or sa akin kasi is profile pala. Ito, pag verified yung account, your identity has been verified. Your send limit has now increased. Depende sa account nyo. Pag verified, tapos madami na kayong transaction, tumataas yung limit sa Western Union. I-compare naman natin sa Wise. Kasi pwede din sa Wise. Mas mataas ang dito. Mas mataas ang rate dito. Kaso mataas ang fee. Transfer fee. Kaya parang tinalo din nila Western Union at saka si Touch 'n Go. Ito yung account ko. Kunyari mag-send tayo. Sample lang ito kasi wala akong Piliin natin ang Philippines, syempre. Saan na yun? Philippines. Ayan, ito siya. Ito, ang taas ng rate ngayon, 15.58 dito. Pero mag-sample tayo. Kunyari, 5,000. Ito siya. Kung makikita nyo, 5,000. Mataas nga yung rate, pero bawi naman dito sa fees 48.06. Samantalang sa Western Union, 10 ringgit lang. Saka Touch 'n Go, 10 ringgit lang din. Pero pag sa Western Union, syempre, siguro pag marami ka ng transaction, medyo tumataas na din ang transfer fee. Pero sa akin pa lang ngayon is 10 ringgit. Pero siguro pag marami na akong maita-transfer is magiging 15 na siya. Ito, kaya medyo mababa lang din dito kasi ang mahal ng fees dito, ito yung pinakaayaw ko. Mataas nga yung rate pero mahal yung fee, transfer fee. Ito 48.06. Pero pag sa sa Western Union, pag makikita nyo, 10 ringgit lang siya. 10 ringgit pa lang sa akin ngayon. Sana. Wait, try natin. Mag-sample lang tayo. Ayan. 5K, kunyari 5K. Tapos makikita nyo, yung fee, ito fee, 10 ringgit. Ayan. Kaya magiging 77,739.49.
Pero sa Wise, ito mababa, medyo mababa siya. Kasi mahal yung fee. Kahit mataas yung rate, 77,171.53 lang. Kaya try naman natin sa Touch and Go. Kunyari 4,965 kasi yun lang ang limit. Wait. Kasi try natin ang 5K, ayaw talaga. Ayan, maximum amount is 4,965 talaga yung limit. Kaya try natin 4,965. 1, 2. Ayan, medyo mas mataas dito. Ay, medyo mababa siya, 76. Ay, hindi 5K yung amount, kaya ito siya. Pero, kung i-continue nyo siya, kunyari Gcash, ito, transfer fee is 10 ringgit lang din. Huwag kayong mag-confuse dun sa medyo mababa 76. Pero ito kasi is 4,965 lang. Dun sa Western Union at saka Wise, 5K, kaya naging 77. Ito, ganun lang yung difference. Kaya, ang ma-recommend ko sa inyo is Western Union at saka Touch and Go. Hindi ko pa nasubukan itong i-remit Malaysia kasi that time, hindi ko na-verify na yung account ko kasi medyo hawak na nila yung passport ko at saka visa ko that time. Kaya, nag-chat sila sa akin pero wala talaga sa akin yung documents ko para ipakita sana sa video call. Kaya, hindi ako na-verify dito. Kaya, hindi ko pa alam ito. Kaya sa ngayon, ang may recommend ko lang is Western Union at saka Touch and Go. Ayan siya. Ito yung niya. Ayan, yun lang. Thank you for watching.